governance, and protection of employees. Kaya nakakatuwa, no? We have the Secretary of Labor and Employment, tapos yung next panelist natin ay may malaking puso, no? Para rin sa mga empleyado when he was Manila Councilor. But in 2017, he was appointed to head, hindi pala, 2018, he was appointed to head the Presidential Anti-Corruption Commission. And it is my honor to introduce to you none other than Chairman Greco Bellica. Unang words po, Chairman. Thank you, Ate Beth. Napakan po natin, Commissioner Yvette Contacto, kasama po sa Anti-Corruption Commission. Well, listening to Secretary Bello, talaga napakaraming accomplishments at performance ng pamahalaan noon, especially sa labor sector. Sa dami ng nangyayari kasi noong panahon ni Bigo, yung bang hindi na natin narinig lahat dahil ang dami eh. I remember yung first 100 days ni Pangulong Duterte, parang 6 years na sa dami ng issues na na-resolve. Naalala ko sila, yung mga tycoons, nagbayaran ng mga taxes na hindi nasisingit, sabi ng Secretary Bello. And in fact, nung panahon kasi natin noon, the whole government, and siguro the whole country was anti-corruption. Kumbaga, yung policy na ng Pangulo, talagang anti-corruption na lahat, bukas na. Tapos yung mga sumbong ng mga maliliit, empleyado, laborers, against abuses, nasasagot ka agad. At hindi lang, dahil ng direction, policy direction ng Pangulo, yung mga empleyado, yung mga sekretaryo pababa, sinasagot ka agad yung mga problema, mga reklamo. So, ang dami nga di-develop na kahit lumalabas sa pahayagan, sa dami, hindi na talaga natin masundan. So, yun ang biglang nawala kasi ngayon, diba? Na natakpan ng mga corruption controversies. Kasi nga, yung anti-corruption ang nawala eh. Example na lang po, ang pinakamalinaw dyan was I was reviewing the budget. The program funds. Alam niyo po kasi sa budget, may 3 categories yan. Meron yung sa GAA, meron yan sa personal services, mga sweldo. Tapos sa susunod po, meron po yan yung sa mga proyekto. Tapos sa huli, meron po yan ang program funds. Yung program funds po, yan yung po yung mga items na pinopondohan, pero wala pa talagang pondo or nilalagyan ng mga items, mga proyekto. Kapag nagkaroon ng sobra sa inaasahang koleksyon, doon ilalagay sa proyekto na nasa program funds. So, normally, by history, mga 2 to 5% max lang ang nilalagay sa program funds. Kasi nga, hindi nababantayan yan eh. Hindi yan dumadaan sa proseso ng budgeting, hindi yan dumaan sa NEP, hindi yan dumaan sa GAA, or hindi sinuri, hindi nakita ng mga tao, kongresista kung saan nilalagay. And secondly, yung pag-release ng pondong yan, napakadali, simply by approval of the President, lumalabas na yung mga pondo. So, yung security measure, yung transparency measure niyan, napakahina, kaya napakadaling kurapin. Pagdating ho ng from 2016 to 2022, nung panahon po ng Pangulong Duterte, nag-pandemic pa tayo noon. Ang total, ang program funds lang na pumasok was 845 billion pesos. Malaki ho yun. Pero 6 na taon po yun. Nung pumasok po ang Pangulong Marcos,
tinanggal kagad ang PACC na wala ang anti-corruption campaign sa gobyerno. Ang program funds for the first year from 2 to 4% to 2 to 5%, umakyat po agad ng 15% of the budget, which was already 800 billion pesos. Now, for the last 3 years, pag kinumpute nyo po, 1.2 trillion pesos po ang pumasok sa program funds. 800 billion for 6 years ni Pangulong Duterte. Malaki, meron pa din. Pero contained sa 2% to 4%, 5%. Talaga yung bang, andun lang talaga yan through history. Pero pagdating po ng administrasyon ni Pangulong Marcos, dahil nawala nga yung pagbabantay at laban sa korupsyon, yung mga dating pinipigilan natin, wala na agad. The total, for the first year, 800 billion kagad ang program funds. Natapos 2025 in 3 years, 1.2 trillion pesos. Yang mga pondong po yan po yung nakita natin na pumasok sa flood control, sa mga ayudang walang katapusan, para lang people will vote for them and continue to depend on them. Ang nakikinabang po dyan at ang mamanipulate at gumagastos po niyan are all politicians, congressmen, and the president. Sila ang may authority dyan. So, ibig sabihin, yung mga proyekto na dapat pondohan, hindi ko napondohan yun. Ang napondohan yung kanilang pangpolitika at yung kanilang kinukomisyonan. 1.2 trillion pesos po, just to give you a fair assessment kung magkano po yun, or gaano kalaki 1.2 trillion pesos. Si Secretary Bello naging congressman po yan. Congressman siya, bago natin na ipatanggal ang PIDA, was only 70 million pesos per, sabi niya kanya, semester. Galit na po tayo nun, kaya natin pinatanggal yung PIDA dahil yan nga ho yung kay Napoles, yung pinaglaruan sa Napoles. 70 million, pero pag inisip mo, kinumpare mo sa ngayon, 70 million pesos noon, dito sa tinatayuan nating distrito, dito sa distritong ito, 2025 lang, 6th District of Manila po, dito ako naglingkod. 2025 lang, 1.2 billion ang pumasok na allocable dito or yung modern day pork barrel. At lahat po ng allocable from nung taong 2025 lang po, went up to 1.2 trillion pesos na dating all in all 24 billion pesos for congressmen. So, makikita nyo na po kagad yung na-expose sa corruption at kinurap. Kaya nakita po natin na bagamat ang laki ng pondo na inilagay sa flood control, baha pa din. Kasi yung pera na dapat mapunta sa flood control project, hindi napunta sa flood control project. Napunta sa bahay ng mga congressmen sa park, sa Forbes Park, sa mga kotse nila, sa luho nila, na na-expose. Noong panahon po natin, noong 2016 to 2022 lang, nawalan po ng kapangyarihan ang mga korap na politiko at will yung mga korap na politiko magnakaw kahit po kongreso na magnakaw dahil ang Pangulo mismo anti-corruption at ang nangunguna sa anti-corruption. Pangalawa, yun ang polisiya. Pangalawa, nagtatagpan ng mga opisina na para manghabol at magbantay ng korupsyon. Nilagay ang PACC, inilagay ang ARTA, nakikinig sa media. Ang dami yung pwedeng pagpuntahan. Tapos kami, once sa PACC, naglagay pa kami ng mga anti-corruption committees sa lahat ng ehensya po ng gobyerno na bagamat, because of siguro, short na. Marami ho kaming
nagagawa noon dahil bukas nga ang gobyerno sa anti-corruption na kami, malaki na nung wala sa trabaho namin at ang binabantayan na lang namin yung mga nagkukunwari na nag-anti-corruption pero corrupt pa din. Wala ko kaming pinaligtas noong time namin. One concrete example po, talagang takot. Alam niyo po siguro yun, pero kung takot ang mga drug lord, drug addict at kriminal at siga sa kalsada noon dahil sa tokhang, sa anti-crime at drug war ni Pangulo. Ang mga empleyado ng gobyerno at opisyal noon, takot din sa anti-corruption or sa corrupt mangurap dahil sa Pangulo. So, yan ang problema natin ngayon. Yung mga pinigilan ng Pangulong Duterte noon na mangurap, abuso ng kapangyarihan, sila po ang na-empower ulit ngayon para mangurap. Yung mga hindi nila magawa noon, biglang nagawa na naman nila ngayon. Yung example po dyan, I was talking to kanina before we came in. Ina-analyze ko ano nangyari. Sabi ko, ba't ba nagkaganito itong bansa natin pumasok si BBM? Samantalang, nung pumasok siya, Kim and Sara, had practically, one-third of the Philippines supported them. Kasi kalahati na ng Pilipino bumoto, 60 million sa 110 million. 32 nakuha nila. And with that overwhelming support, si BBM could have really took the Philippines to another level dahil he could have invited so easily new investments and new development for our country para pumasok ang namumuhunan dito at yung mga nandito na mamuhunan pa para magkaroon ng trabaho ang tao dito sa ating bansa. But instead of doing that, ang ginawa niya yung pondo ng gobyerno, ibinigay niya sa kanyang mga crony politicians and crony tycoons. So, ibig sabihin, walang nalikhang bagong trabaho at negosyo at walang bagong perang papasok. At dahil ganun po ang sistema, nakita ng lahat, teka, wala palang sistema rito, palakasan lang. Nagkagulo. Dahil basta malakas ka sa kanya, siguro kay First Lady, kay Speaker, at dun sa mga kaibigan niya, malakas ka, makakakuha ka ng proyekto na kahit umikot-ikot siya sa buong mundo noon na nakita natin, ikot-ikot siya inviting investments. Walang nag-materialize dahil nakita, ang gulo nyo dyan eh. Kaya nagkakagulo dahil walang sistema, palakasan lang. So yun ang mga yumaman. Kaya ngayon, walang pera, walang trabaho, nag-iingay ang tao dahil ang yumaman lang at ang may pera ngayon, puro politiko. Nung time natin po, wala akong ganun. Dahil meron nga akong naghahabol. Ang Pangulo, ang dami yung nagbabanggit ng pangalan, diba, nagpapakaso. Alam po ninyo, sa totoo lang, nung ilabas ko po yung listahan ng mga corrupt na congressman na naiimbestiga ng PACC. Unang-una, wala pong jurisdiction ang PACC sa legislative branch. Pero dahil nadadamay sila sa sumbong ng mga tao, nadadamay po sila sa report namin. Noong kunin ng Pangulong Duterte yung listahan sa akin, binigay ko sa kanya, binasa niya. Nagalit ang Kongreso dahil binasa niya. Tapos hindi magalit sa kanya, sa akin nagalit. Pinatawag niyo ako sa Malacanang dahil nagpaalam na ako sa kanya. Sabi ko, boss, akala ata nito mga congressman na to, takot ako sa kanila. Sabi ko, wala pong congressman na pinanganganak na katatakutan ko.
pinagsasabi rin po ng mga tao na raw po sila, gusto ko lang magpaalam, napapalagang ko na po. So, wala namang kibo ang Pangulo dahil bahala ka sa buhay mo, ganyan, tuloy mo lang ang tama. So, nung sinabi ko, kung may problema kayo sa akin, gusto ng congressman, patanggal niyo ako kay Pangulo. Pero huwag kayong magagalit kung ginagawa ko ang trabaho ko. Pero kung may gusto kayong mangyari, gawin na natin ngayon. Sabi ko, diyan, dito, kahit saan, gawin na natin ngayon. Dahil kung akala nyo, na pumunta ako dito para imaman, magkaroon ko pangyarihan. Hindi ganun. Pumunta ako dito dahil ang pangarap ko hindi maging mayaman, hindi maging mahirap, hindi maging mayaman, hindi maging makapangyarihan. Ang pangarap ko pa ako, maging siga dahil ang tatay ko siga. So kung ito na yun, gawin na natin ngayon. Away po kami, tinawag ko ng Pangulo. Sabi niya sa akin, alam niyo, ang umi niya tinanong sa akin, pagpasok ko sa kwarto, pinalabas niya lahat. Dalawa lang po kami. Si Senator Bongo, nasa labas kasi nga inaasikaso ko ito ang mga trabaho. Pumasok, lumabas. Kung sinabi niya sa akin kagad, yung anak ko nandyan, ganun po ang policy ng Pangulo nun. Walang sinisino. Yung anak ko nandyan, sabi ko, boss, wala eh. Bakit wala? Boss, wala naman nagsumbong, tsaka wala naman nag-file sa amin ng complaint. PI na yan, sabi niya. Kung nandyan ang anak ko, magre-resign ako ngayon. Ang puntos ko po doon, ganun ho kaseryoso ang Pangulo sa laban kontra korupsyon at ang mandato niya sa amin noon is just do what is right. I will back you up. Kaya nung naglulunsad po kami ng anti-corruption campaign, bukas na bukas po ang buong pamahalaan, buong ahensya, magpa-imbestiga at sila mismo ang nangunguna sa pagsuporta sa Pangulo at sa PACC, magsagawa ng mga anti-corruption campaigns, anti-corruption measures sa kanilang sariling mga ahensya na redounded to yung ating mga agencies na gagawa yung trabaho nila according to their mandate na siservisyohan ng tao. Kasi nga, bumahaba po ang corruption. Okay. Ang program funds, corruption, during our time, and during any other's time, has always been present, but in our time, contained. Present, pero contained. Hindi po gaya ngayon, parang unbridled. Talagang alam mo na, makapalang mukha, those projects, pero wala pa rin po nangyayari. And, we all had to work within the limits of the law. Yan po talaga ang ron. Merong batas na gusto lang natin, patayin na lang natin lahat yan, di ba? Hindi mo pwedeng gawin. Gusto mo, ikulong na lang natin lahat yan. Hindi mo naman pwedeng gawin ng sarili mo lang, dadaan ka pa rin sa korte. Pero what we can do, kahit minsan, totoo lang po, sumobra kami sa aming mga mandato. Pero sumobra kami dahil sa pagpapatupad ng mga polisiya na utos sa Pangulo. Kunyari, hindi mo naman pwedeng imbestigahan ng Kongreso, pero isasama sa investigasyon namin, sobra po yun. Ako po na, as PACC Commissioner, PACC Chairman, hindi naman dapat ako sumasama sa mga polis at sa NBI na nandadampot ng mga nangungutong, pero ginagawa ko po yun dahil kailangan makita at maramdaman ng mga tao na talagang mayroong laban kontra korupsyon at saka yung mapigilan sila. Hindi ko pa rin maipakulong hindi naman kami korte. Gusto natin pakulong eh. Pero hindi naman kami korte. We are limited by filing cases. Kaya when we filed cases, minamaliit po yung ating final, wala nang big fish.
Pero mga nakasuhan po namin doon, sekretaryo, senador, congressman, presidente, hindi pa mabigtis yun. Diba? Tapos, mga pinagdadampot po namin doon. Kung hindi lang po naunahan kami ng announcement ng presidente ng mga korap na congressman, may natangkot akong congressman. Pero ibig ko sabihin, it was because the mission was really greater than the limited power na binibigay ng batas. Yun lang ang naging limitation namin na. Last, this is where I will get on. 1.2 trillion pesos unprogrammed funds. 1.2 trillion pesos unprogrammed funds na gamit na ng administration na to. Yung 1.2 trillion funds, if used to make projects that will create jobs. Alam niyo po, it could have created 8 million to 12 million jobs. Ang jobless lang po sa Pilipinas na nasa record is 2.2 million. Ibig sabihin, kung yung perang inilagay nila sa program funds na napunta sa mga flood control, sa conversion projects, inilagay na lang sa mga agro-industrial factories and industries to create jobs. Wala na po tayong employment problem or unemployment problem sa Pilipinas. Steady, stable na trabaho para sa lahat ng mga Pilipino. On the other hand, yung mga pera po yan ay inilagay lamang doon sa kanilang merong flood control, problema na yon, at doon sa kanilang mga ayuda, AIX, tupad, mga pambigay nila sa kanilang mga botante to stay in power. Pero, it is that same system that makes people dependent sa mga politiko so they stay in power. Ibig sabihin, hindi tayo masenso. Ang problema ngayon, at pinagtingnan natin, na 2026, pag pinag-aralan nyo naman po ang budget ngayon, dahil sa controversy ng flood control, na slash ng almost kalahati po ang allocation sa DPWH. So halos wala nang pagkakakitaan yung mga congressman doon. Pero yung napunta naman po yung pera, ibinalik naman doon sa social services na pamimigay na naman po doon lamang sa kanilang mga botante. So what I'm saying po is when we now compare the Duterte administration papunta sa 2022 hanggang 2023 hanggang 2026 na budget, makikita natin na ang pupuntahan na naman po ng ating pondo ngayon at ng ating bansa ngayon ay mga pera na ipamimigay lamang doon sa kanilang mga botante para to keep themselves in power kahit hirap po na hirap. Bibigyan po kayo ng 5,000, every quarter, tama? Pagka, parang recipient ka, parang yan, 5,000 every quarter. Okay ka na, samantalang kung inilagay yung pera yan sa mga industriya na makapagbibigay ng trabaho, di malaya na tayo, meron na tayong buwan-buwan stable job, big jobs dito sa Pilipinas, which would have given us a better economy. So the Duterte legacy, wala po yan eh. Yun ang point ko eh. Yun ang problema natin lahat ngayon eh. Noon, pag may nakita tayong problema, sinusolusyonan ng gobyerno. Ngayon, hindi. Yung problema, sinusustain at sinisave. At ang paraan ng gobyerno, pakulong si Bong Revilla, susunod si Jewel Villanueva, si Jingo Estrada, si Jesus Cordero,
pantakip ng kanilang mga controversy, pero yung pera ng gobyerno, ibibigay pa rin sa mga congressmen para manatili yung mga congressmen sa pwesto, ma-impeach si VP Sara, ma-save siya sa impeachment, napunta wala sa politika. So, yung sabihin, 2026, wala akong pupuntahan ng ating bansa sa totoo lang, sa plano ng gobyerno ngayon. Ang plano lang yan is to survive, hindi sila matanggal, hindi naman siya magre-resign, hindi na rin siya mai-impeach, pero to survive 2026, para sa 2027 hanggang 2028, susurvive na nila at gagamitin na nila ang kapangyarihan to stay in power. At wala tayong magawa. Noon, meron tayong nagagawa. Dahil kung mulo mismo, nakikita nyo, siya mismo nag-responde. Yeah. Okay.